pananakot na sabi nila yung mga nabaksinan daw na katulad ko, 2 taon na lang itatagal. Sabi ko, tagal naman. No? Sana mas maaga-aga pa. Alright? Pero kung kalooban ng Panginoon, kahit may mga ganyang tsorya na tinatakot ang mga tao, hindi naman yan ang may hawak ng buhay natin. Diyos pa rin. Amen? So, kahit na wala kang baksin o may baksin ka, pag oras mo na bukas, kita na lang tayo sa langit. Sana naman hindi ka luhaan doon dahil marinig mo, sabi ma-judgment na sabi ng Panginoon, the wicked and slothful servant. Kaya na kita pinauwi kasi wala ka ng silbi. Yung kalungkot naman yun. Di ba? Alam nyo, kung ninayas mo mabuhay ka dahil gusto mo pa rin maglingkod sa Panginoon. Hindi para ipurso mo yung mga ambisyon mo. Hindi ho para kung ano man mga pinapangarap mo. Walang masama ho dyan. Basta ang pinapangarap mo, para din para sa Panginoon. Amen? Alright? Kasi nabubuhay tayo dapat para sa Panginoon. So, sa mga nanonood sa abroad, this morning, ay mayroong kagad ng message at sabi niya, we really appreciate Pastor na mayroong live stream. So, nung mga nakaraan, wala ho tayong live stream. So, si Sister Crisolda Biernes, alright? Sister Bergie, sila Brother Aloy, nakaupo yan at nakikinig at nagtitik note pa. Sister Beth sa Canada. At ganon din po Sister Marlene. Pag-pray nyo si Marlene dahil yung isang dating membro ho dito na nasa Italy, dahil nakita niya ho yung kalalagayan ng pagputok ng COVID doon, ng mga binubuldoser yung mga patay, parang nagkaroon sa psychological problem. So we need to pray for her. Okay? Kasi ginamit po ang atin pong live stream para siya po ay makabalik sa Panginoon. At please pray for Sister Marlene Moreno. May mga kapatiran no tayo nanonood down to Hawaii, Switzerland, and even in America. Alright? So, sa mga kapatiran natin dito sa Tayog, maintindihan namin kung hindi kayo makakatin dahil kayo ay mayroon pong health concern. Okay? We will extend our understanding. Alright? Hebrews 4, please. Beginning in verse 13 down to verse 16. Sabi niya ho dyan, as I will look in my Bible too, ang sabi ho dyan sa Hebrews chapter 4, beginning in verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight. That's one of the attributes of God. God is all-knowing. Amen? Not only all-knowing, but He is omnipresent, all-present. Kaya itong talata na ito, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Wala daw nilalang any creature that is not manifest in His sight. Kaya nga ho, even na bumabagsak, tinitingnan ng Panginoon yan. Yung mga insignificant part of our body like hair, bilang ng Panginoon yan. Ganyan po karunong ang ating Diyos, mga kapatid. Are you listening? You are not worshiping God na nananakot sa iyo, kaya ka narito. Okay? Naintindihan mo kung sino siya. At higit, dakila ang ginawa niya sa buhay mo. Okay? Ang sabi ho dyan, neither is there any creature that is not manifest in His sight. Sa mga nalulungkot, mga natatakot, alam ng Panginoon yan. Sabi niya ho dyan, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Seeing then that we have great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. I would like you to underline that word. Let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of His grace, or of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nangangailangan ka ba ng habag? Nangangailangan ka ba ng awa ng Diyos? Pwede ho kami maawa sa inyo, pero kung minsan, makikiyak na lang kami kasi wala naman kami may tutulong.
It's just yesterday I visited a couple who met an accident somewhere in Magic. Problema ko sila ngayon kasi yung nakabanggang lasing, maangas pa. Black and blue, yung mag-asawa, yung isa may apekto pa sa ulo. Pero salamat, both of them recognized me and they said, Pastor, kayo ang kauna-unahang nagbisita sa amin. Kasi yun ay regular nating listener sa market preaching. Nakakatawad ako kung minsan nakakalibre pa ng wagwagan. So, I just visited them and give them little help. Pero alam nyo, pag walang-wala ka, kahit napakaliit, a-appreciatein mo at sabi mo, napakalaki nito, Pastor. That comes from our church. And I prayed for them. Minsan, gustong-gusto nating tumulong. Kagaya ni Jameson, nasa ospital. Beginning Monday, binabantayan yung pamangkin niya. Hindi lamang siya naiyak doon sa kanyang pamangkin, kundi yung kalunos-lunos na kalalagayan ng mga nagsiksikang mga bata kasamang mga magulang. Napakainit. Kaya talagang minabadali namin makalabas si Caleb kasi baka lalong magkasakit. Hindi makatulog and napakainit and napakaingay. So, but praise the Lord, nakalabas na si Caleb last Wednesday. At bumabalik na naman yung kanyang kasipagan. Tumulong na naman magdamo at magdilig sa kanyang grandma at grandpa. Alright, so anyway, mga batid, I don't know. Maybe you are discouraged today. Maaaring naghahanap ka ng kunting pagtingin, kunting awa. You are lying like that victim along the road. And I would like you to know that God is more than the Good Samaritan. Amen? It says here, the Bible says in verse 15, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of His grace, that we may obtain mercy. I hope before you will leave, you obtain that mercy. Amen? I hope that before you leave, you have that grace to keep on. Amen? In life. We are running our race. Let's finish it. Amen? Especially in this time of pandemic. In time of need. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. We would like to express once again our gratitude. Napaka-blessed pa rin namin, Panginoon. Although we have read a while ago sa 2 Corinthians chapter 5 that we are groaning in this body. We are waiting for our new body that is not subject anymore to infirmities. Salamat na mayroon kaming buhay na pag-asa kay Kristo Jesus. Narito kami na inihiling na nawa po'y wag mong lampasan, maging panalangin ng bawat isa, Lord, pass me not, O gentle Savior. Dalahin ko, Diyos, na nawa po kayong siyang manguna at may taas. Pagpalain niyo pang bawat isa. In Jesus' name, these things we pray. Amen. Amen. Maupunaw tayo, matid. Yeah. Nakakatuwa naman, humahabol pa si Brother Edward. Bago na yung kanyang prosthetic. Amen? Papasalamat siya na maayos-ayos na. At gusto kong malaman mo, Brad, yung isang warden ay membro na ako datin doon sa Baluarte. Kilala ka niya eh. Oo. Alright? At faithful sila na naglilingkod sa Panginoon doon. Kasama yung kanyang may bahay na tiga Santo Domingo dito sa Tayog. So, I'm so happy to see also Nanay Aquino. Nasaan si Nanay Aquino? Nakita ko kanina pumasok. Alright, nandyan ano? Yan, amen. Sabi ni Brother Marlon kagabi, Pastor, pag pautang pa ng Bible, bayaran ko na yung nakuha ko, pautang pa ng isa. Bakit? Kala ko may bibigyan siyang crush niya. Pero hanggang nagtitiis pa rin siya. No. Ayon dun sa kanyang kanta. Pagtitiis. Di ba? Well, may hugot na naman. Oo. Joke lang, joke lang. Mabait naman yan si Brother Marlon. Amen? At sabi niya, nagustuhan ng mama ko yung Bible. Amen? Napaka-bless niyo po, Nay, na mayroon kayong anak na malambing at mabait. Amen? Sana hindi lamang pagtulog. Alright? Well,
We are done with our message that has a title, Greater Than Solomon. All right? I hope that we are humble enough of all our greatness to redound the glory to Him and say, Lord, thank you. Naway wag tayong maging mapagmataas. Amen? Lagi tayong maging mapagpakumbaba. Alright? Because pride is the enemy of what? Revival. Kaya medyo naapektuhan ng mundo ho natin kasi tayong inaasahan kuminsan medyo kumukulimlim. Di ba? Tayo kuminsan na inaasahan na mag-preserve ay nawawalan ho tayo ng lasa. Kaya sabi ng Panginoon, if my people which are called by my name shall humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then the Lord says, I will heal their land. Amen? Now, we are done with that message and salamat sa mga nag-appreciate. And there were times we do not appreciate the preaching, but that contributed to your growth and your health. Sadyang may mga tao lang talagang appreciative na mga anak na matapos kumain ng 3 beses isang araw, sa loob ng 18 taon na pag-aral, di ba? Ay may mga anak na ho ganyan na they forget where they came from. Okay? And being an appreciative people, yun yung atin pong ginagawa. Amen? And nawa po, mga kapatid, ay makita ho natin ang kabutihan at kadakilahan ng Diyos sa buhay po natin na may mga taong ginagamit, ang pastor ay ginagamit, maaring kuminsan parang maanghang, yung mga inihahandang mensahe, minsan sa tingin nyo parang lugaw, kasi may mga taong may mga sakit. Kuminsan parang may gatas, kasi may mga baby ho dyan, mga kapatid. Alright? Kuminsan may karne, pagbigyan na rin ho natin yung mga matatanda na naghahanap ng mga buto-buto at mga bulalo. Amen? Para makapaghigop naman sila ng mainit na sabaw. Alright? Mahirap din yung kalalagayan ng pastor kung paano mo imimit yung pangangailangan ng bawat isa. Kaya part ninyo, ihanda nyo yung puso ninyo, kapatid. Mayroon at mayroon kang masasalo dyan. Uuwi ka na hindi ka nagkulang. Alright? So ngayong umaga na ito, ang mensahe natin, as I said a while ago, doon sa Hebrews, na mayroon kayong guhitan na let us hold fast the profession of our faith. Okay? Nasa verse 14 yan. Okay? And ang nagiging factor ho kasi dyan, sa verse 13, kung babalikan ho natin, ay mayroon tayong mga infirmities. Tama? At mayroon tayong tinatawag na mga pagsubok ayon sa verse 15. Alright? At yung iba ay dahil o dyan, bumibitaw, umaalis. Pero ito lang matalinong kaisipan. Kung ikaw ba'y pupunta sa mundo at bibitaw sa Panginoon, masisecure ba yung buhay mo? Mayroon ka bang katiyakan na magiging maayos? Alam nyo, kung talagang ikaw ay tunay na mananampalataya, ang magiging sagot mo yan, wala. Not at the end of the day, babalik ka rin sa Kanya. So, wag mo nang sayangin yung panahon na naroon ka. Ipagpatuloy mo na lang na mayroong pagtitiis. Di ba, Brother Marlon? Amen? Alright? So, ang pamagat ng mensahe natin ngayon, why Jesus is worthy of our faith. Why Jesus is worthy of your faith. My faith, and generally, our faith. Okay? Now, may mga ilang katanungan akong sinulat dito. Dumating ka na ba sa punto na itatanong mo sa sarili mo, worth ba na nagtiwala ako sa Kanya? Have you ever asked that question to yourself? At parang hawak mo na yung tuwalya at gusto mo nang ibato at sasabihin mong surrender na. Ayaw ko na. Is it worth? Okay? Pangalawang tanong,
Wala ka bang pinanghihinayangan sa pananampalatayang meron ka? Kaya kayong sasagot ho niyan. Meron akong mangilan-ngilan na nakikinig at nagsasabing amen. Mayroon ka bang pinanghihinayangan? Sana naman wala. Ba't pa ako naging Kristiyano? Ba't pa ako naging Baptist? Ba't pa ako naging anak ng Diyos? Okay? The question is, worth ba siya sa ating pananampalataya? May mga taong tumalikod na hinahamon po ni Apostol na Pablo na bumalik. Para sabi niya, hindi naman mapunta sa kasayangan yung aking mga ginawa. Okay? So nawa, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng realization na may mga nag-pray-pray sa atin. Okay? And personally, yung kanila pong pagtatapat, yung kanila pong pagpapatuloy, ay magsilbing encouragement sa atin na masasabi natin, worth ang Panginoon sa pagtitiwala natin sa Kanya. I will apply this personally in my life for serving the Lord for almost 35 years. Only here in Tayug. Not including the past years. Personally, sa ginawa niya, kasi naman tayo lahat, may maikikwento naman kung anong ginawa ng Panginoon sa atin sa nakaraan. Kung mayroon siyang ginawa sa buhay mo. Personally, sa ginawa niya at ginagawa niya sa pangkasalukuyan. Okay? Ay, yun yung nakakamangha na alam nyo ang tao, pagka mayroon siyang kakayanang gawin ang isang bagay, chances are, magmamaburi siya. Pero pag kinilala mo sa buhay mo, kagaya ho ni David sa pinag-aralan natin, sino ba kami? The more na itinatanyag mo, the more na itinataas mo siya at sabi mo, Lord, I am not worthy of all this blessing. Kaya, napakabuti ng Panginoon personally sa buhay ko kung saan ako nagmula, saan niya ako dinala. At alam niyo kung bakit excited pa rin po ako na naglilingkod sa Panginoon kasi mayroon pa siyang inihandang mas maganda sa ginawa niya sa nakaraan, yung mga nararanasan ko ngayon. Mayroon pa. Mas maganda. Amen? Kaya pag may mga nananakot at sinasabing, oy, pang 2 taon na lang kayo kasi nabaksinan na kayo. Tagal naman. Diba? Minsan, binabalik ko lang tanong, nangangahulugan ba na hindi ka nabaksinan, hahaba pa yung buhay mo? Diba? Ikaw bang may hawak ng buhay mo? Hindi naman. Diyos pa rin. Sabi nga nung dinalaw ko sa hospital kahapon, alam nyo, sabi niya, Pastor, salamat, nakakapanginig ang pangaral mo every market day. That serves as an encouragement to me. Nagkakaroon ako ng realization lalo ngayon na ako'y nakahiga dito, na ang buhay talaga napakaikli. Salamat, binigyan pa kami ng tsansa ng Panginoon na mabuhay. Amen? Hello? Kaya, makinig tayo, mga kapatid. Merong isang batang babae na pinangakuhan ng kanyang kuya na isang araw, kagaya ni Brother Andre, isasama siya doon sa bundok na kanyang laging inaakyat. Anong paborito mong inaakyat na bundok, Brad? Ha? Pulag? Yan, pulag. Nakyat na rin ni Jameson yan. Mayroon siyang baso na lata. Tapos may keychain. Minsan nakita ko nakakalat doon eh. Ginagamit ng mga kabataan na gawang kape.
So itong bata na ito, pagka bumababa yung kanyang kuya, laging kinikwento yung kanyang karanasan sa mountain top. At out of curiosity, sinabi niya sa kanyang manong, Manong, sa susunod na pag-akyat mo o sa hinaharap, isama mo naman ako dyan sa bundok na yan. So to make the story short, dumating yung panahon na yon at sila ay umakyat. Sabi ng bata na babae, siyempre sanay na yung kanyang kuya sa pag-akyat, napaka-steep, napaka-rough, at sa kanyang discouragement, sabi nung babae sa kanyang kuya, why there isn't a smooth spot anywhere? It's bumpy and stony. So, yung kuya niya sumagot, yeah, sabi niya, but how else would we ever climb to the top if it wasn't? The stones and bumps are what we step on to get there. Kaya mayroong binanggit na stumbling block si Kristo. Pero sa atin, stepping stones. Okay? Bullisness sa kanila yung preaching of the gospel. Sa ating katalinuhan. Diba? Kamang-mangan sa kanila itong mga ganitong pagkakatipon-tipon at pag-accumulate ng kaalaman sa salita ng Panginoon. But at the end of the day, all of their knowledge will come to in vain. Hindi magbibigay ng tunay na satisfaction, ng tunay na kasiyahan, hindi makakatulong ng higit sa kanila. Diyos pa rin. Amen? So too, God, in His faithfulness, allows affliction and He even puts in our path what some might consider to be stumbling blocks. For the believer, however, obstacles can become stepping stones to the higher ground of Christian victory and blessing. Amen? Kaya huwag niyong sanayin yung sarili niyo sa puro mahayaay na buhay. Huwag niyong sanayin. Okay? Kaya, kadalasan, ang buhay natin ay para tayong umakyat ng bundok. Kaya nga mayroong nagawang kanta dyan kahit gaano kataas, di ba? Kabigat ang suliran, sintaas man ng bundok, kanyang matitinag. Sinlakas man ng bagyo, kanyang mapapatigil. Bahagi yan ng buhay. And it seems parang nahirapan tayo sa sitwasyon na ating kinalalagyan ngayon. We marvel at the bumps and stones we are forced to overcome in our journey. Yet, we fail to realize that in everything we face, listen, God has a plan. And even as we struggle, we are just heading up. So ito pong aklat ng Hebrews, chapter 4 natin pong binasa, particularly ang verse 14, kung babalik ko tayo doon, ang sabi ho dyan, sa chapter 4, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Ito pong mga Hebrew believer, they are undergoing intense persecution, where many were tortured, and some killed for their faith. At the very least, they were ostracized in the community. Okay? Kaya hindi sila makabili, hindi sila makapagbinta. Yung pananampalataya nila sa araw-araw ay nagbibigay ng struggle. And marami sa kanila gusto nang mag-give up. They want to compromise.
Okay? They want to stop in their profession, but the writer said, look at your high priest, great high priest, that is passed into the heavens. Who is this high priest? Great high priest. Jesus, the Son of God. When you look on Him, who He is, ano ang Kanyang ginawa para maligtas ka, ano ang Kanyang inihanda para sa iyo sa inaharap, I tell you, it's foolishness for you to give up. Wala hong wisdom doon. Kaya, i-redirect ka lang namin sa Panginoon. Kung mayroon ka mga nakikita na nagpapatuloy sa kabila ng kanilang mga pagsubok, dahil mayroon silang tinitignan. Na minsan sinabi din sa Hebreo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? He is our ultimate example. And we cannot say like Paul, follow me, if we are not following Christ. No one has the right to say, follow me. Like Peter, when he went back fishing. Eh sabi nila, pag nag-backslide ka, huwag ka nang magpapalam. May maisasama ka dyan. Di ba? Alam mo, nakabalik ka na, yung mga taong pinalaman mo, baka hindi na makabalik. Di ba? Kaya personal mo yan. Kaya kung mayroon ka mga negative comment, sarilinin mo na yan. Maaring nasa peak ka ng tinatawag ng kawalan ng spirituality, kaya nakakapagbitaw ka ng ganyan, hindi mo naalala yung mga mabubuting bagay. At pag kaya na-inasir mo, yung mga taong hindi dapat involved, nagiging biktima. So later, ma-realize mo, makabalik ka, sila hindi na nakabalik. Yun yung malungkot sa lahat. Pero kung alam mong sinusundan mong Panginoon, you have the right to say, follow me as I follow Christ. When a person will tell you, I am Brad, mayaman ang biyaya ng Diyos. Fight, fight, fight! Pangwagwag yan sa sarili mo. Amen? Laban. Tuloy. Amen? You see? Now, maaaring hindi tayo pinipersecute to any great extent. This morning, we're still tempted to live outside absolute faith in the Lord Jesus Christ. We are tempted to look to every other source of help rather than turning to the Lord. May I remind you that Jesus Christ is still here. He is still superior to any other form of distance. And even He can assist us. God's plan is still that His people live by faith. According to Romans 14:23, okay, according to Hebrews 11:6, according to Habakkuk 2:4, according to what we have read in our Bible reading a while ago in 2 Corinthians chapter 5, that we have to live by faith because we are justified. And the just shall live by faith. Amen? It is easy to lose faith, but we must avoid the temptation of falling into doubt. And with these verses that we have read, in our text, beginning in verse 13 down to verse 16, I would like to share three things, major things. And itutuloy pa rin natin ito. Alam niyo naman si Pastor, hindi niya naman tinatapos lahat. Okay? Sa verse 13 and 14, why we need to have still faith on Him. Why we need to hold fast on the profession of our faith. You know why?
Because Jesus, number one, has the ability to see your pathway. Second, because Jesus has the ability to sense your pain. Okay? Not only to see your pathway, but to sense your pain. And then in verse 16, makikita ho natin dyan ang pangatlo, Jesus has the ability to solve your problems. Tatlo yan. To see your pathway, to sense your pain, and to solve your problems. So, balik tayo sa versikulo 13, mga kapatid. Kagabi talagang katabi ko na yung t-shirt. Talagang tumutulo yung sipon ko. Okay lang yan, kako. Basta sa preaching, hindi tutulo. At pagkatapos ko na mag-preach, kahit tumulo na ulit, basta pakiusap ko lang sa Lord, huwag tumulo habang ako'y nag-preach. Okay? Kaya, huwag niyong abangan yung pagtulo. Verse 13, balikan natin. Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Any creature. Di ba? Any creature. Hindi lamang po yung tao. Okay? Lahat ng mga nilalang. Sabi niya dyan, that is not manifest in His sight. Since tayo ang nakakapakinig ng Ebanghelyo, i-apply natin ito sa sarili natin. Huwag ka mag-iinam po kung hindi nakikita ng ibang tao yan. Hindi naman sila omnisciente. Huwag ka magtatampo kung walang taong lalapit sa'yo. Hindi naman sila omnipresente. At tandaan mo, kahit na yan ay nasa tabi mo, maaring maawa yan sa'yo, hindi ka matulungan. Baka nga namumblema siya kung paano kanya matulungan din eh. Diba? And to the point, gigib up na rin siya. Diba? Kaya kailangan talagang ang isang tao natututong tumingin sa Panginoon. Lalo na kung nasa paligid mo, talagang punong-puno ng mga takot, there must be someone to dictate, to command, laban! Tuloy! Pero pagka ay mga sumususog dyan, di ba? Kaya kayo, kung wala rin lang kayong sabihing maganda at nananakot kayo, tumahimik na lang kayo. At kung mayroong mga taong ganyan nasa paligid mo na tumigil ka, at wag mo akong idadamay sa takot mo, at papayuhan ka ng mga salita ng Panginoon, magpasalamat ka. Yun yung mga sasamahan mo. Kasi pang mga sinasama mo, puro nega, wala na. Wala na mangyayari sa buhay mo, kapatid. Di ba? Kaya, napakahalaga ito na makita ninyo, mga kapatid. Ikaw yung nilalang na yan. At ikaw ang pinaka-special na nilalang ng Panginoon. Sabi niya nga pag mag-isip kayo, para kayong unbeliever. Ang iniisip ng mga unbeliever, kung anong isusuot nila, anong kakainin nila, anong iinumin nila. Diba? That's what the Gentiles seek. Instead of seeking those things, diba? Seek me. First, my righteousness and my kingdom. And all these things will be added unto you. Diba? Tapos, gumamit pa nga siya ng illustration. Tingnan mo yung ibon. Tingnan mo yung mga liryo ng parang. Di ba? Pinapabayaan ba sila ng inyong amang nasa langit? Na kung minsan, tinatapak-tapakan, sinusunog, mamaya tumutubo na naman pag nag-spring. Hello? Pero sabi niya dyan, but all things are naked and opened unto the eyes of Him
Okay? With whom we have to do. Verse 14, kasi yung matatalakay natin sa unang punto. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Okay? Verse 13 and 14, Jesus is worthy of our faith because He has the ability to see your pathway. Okay? Jesus has the ability to see your pathway. Itong talata na ito deals expressly with the idea of judgment. It reminds men that God keeps a perfect record and will. Okay? One day, execute swift, accurate judgment. Okay? Kaya ho doon sa Revelation, sa 2 Corinthians chapter 5, binanggit ho doon, mayroon pong tinatawag na judgment for the believers. Ang tawag ho dyan ay judgment seat of Christ. We will not be judged as sinners because our sins is already judged in the cross of Calvary when we repent, when we receive the Lord Jesus Christ as our Savior. We are eternally saved. As the Bible says, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The Bible says in John chapter 3 verse 18, he that believeth in Him is not condemned. Diba? Very clear. Sa mga hindi nanampalataya, alam na natin na hatulan na yan. Wala nga lang sa literal impyerno, pero nasa impyerno na sila. Okay? And it takes a difference to a man that has a burden to break to that wall and snatch them from the fire. Ba yan ang sinabi sa Jude. Kaya literally, pag nagsusulwining tayo, nagbabahagi tayo ng ebanghelyo, mayroong naniniwala, natatanggal sila sa kapahamakan na yon. Kaya wala na silang kabayaran, katulad ho natin. We are already justified by faith. Amen? We know that we are saved. And nothing can change that. Hello? Maling kaisipan na babawiin ng Diyos yung kaligtasan na ibinigay niya sa kanyang anak. Na hindi ka pa niyang anak, na ikaw ay anak pa ng demonyo, minahal niya. Ngayon pang naging anak ka niya, babawiin niya yung kaligtasan binigay niya sa iyo. Kaya mga Pentecostal na yan, mga charismatics na yan, kung sino-sino mga naniniwala sa losing salvation, may mga idinadagdag. Yan ay hairline cult. Yung mga naniniwala dyan, hindi talaga tunay na ligtas yan. Diba? Napunta ka na sa tamang iglesia. Huwag mo nang hangarin na bumalik doon. Amen? So, mga kapatid ko, yan yung tinutukoy nitong talata na ito, na walang nalilingid. Lahat po yan ay ipapakita isang araw. As the Bible says in Revelation chapter 20, 11 to 15. Look at your Bible. In Revelation chapter 20, 11 to 15, and I saw a great white throne, and him that sat on it, ito sa mga unsaved, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Why? And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Okay? Now, verse 14. Ang sabi ho dyan, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever, sabi niya sa verse 15, was not found written in the book. Yun yung binabanggit ho. Dalawang beses na binanggit yung bukso doon, pero ito yung book na isa. Yung pinagsulatan ng pangalan ng tao. Maraming mga tao ngayon, even in religious circle, mayroon silang kapangyarihan. Not all power that is manifesting today comes from the power of God. Many will say to me that in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name done many wonderful works?
Judas experience na magpagaling. May special power siya ng Panginoon eh. Pero never that he is saved. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil nakapagpalayas kayo ng demonyo. Huwag kayong magalak dahil nakagawa kayo ng mga dakilang bagay. But rather rejoice because your name is written in the book of life. You see, that's the most important. You know that your name is written in the Lamb's book of life. Okay? Kaya makikita nyo, yung mga hindi o nakasulat o dyan, wala o sa talaan, hindi sila papasok. Okay? Kaya magpatala kayo sa pangalan ng Panginoon. Okay? Paano ko malalaman na nakatala ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Simple lang. Kunin mo yung John 3:16. Kung isa ka sa nagtiwala doon, yung whosoever, lagay mo yung pangalan mo. God so loved Melchor Bunyog. Yung world doon, tao. Lagay mo yung pangalan mo dyan. God so loved Marlon, Proy, Christian, di ba? Lahat ng pangalan nyo, lagay nyo dyan. Gaudencia, Mary Ann. Di ba mahal tayo ng Diyos? Saan ka makakita ng ganyang pagmamahal? Naiiwanan niyang kanyang langit, wala siyang kasalanan, ginawang makasalanan para sa iyo, para sa akin. Tinanggap niya yung kahatulan para sa iyo at para sa akin. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal, hindi lamang po damdamin, mayroon pong gawa, ibinigay niya. At ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili, ayon sa Romans 5:8, in that while we were sinners, Christ died for us. Why? Because He commended His love toward us. Amen? Put your name there. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that Melchor Bunyog, believe it in Him, should not perish, but have everlasting life. I know. I did that many years ago. Mayroong nangaral sa akin, ikay makasalanan, punta ka sa impyerno, hindi kayo liligtas ng reliyon mo. Si Kristo lang magliligtas sa iyo. And I repented from my sin and I received the Lord Jesus Christ as my Savior. And patunay na talaga tinanggap ko siya, nagkaroon ng turning point of my life from being a rebellious child, from being full of vices, ang pagmumuray, ganito at ganyan, nabago ng Panginoon. Bakit? Naging anak ako ng Diyos eh. Hindi ako taga-impyerno. Ako'y taga-langit. Kaya pag sinabi mong tinanggap mo si Kristo, magmamanifest yan sa buhay mo. Di ba? Hindi ka ba nahiya? Nahiya ka sa tao, pero ang Panginoon nakikita ka niya. God is omnipresent. You don't need what we call CCTV. You don't need people that will be around you. Okay? Yan ay applicable kung paano tayo mag-behave ng tama. At yan din ay applicable kung paano natin kaharapin ang mga challenges ng buhay. Kanino ka matatakot kung kasama mo ang Panginoon? Amen? Hello? Kaya makikita niyo bilhin sa ampalataya. Yan po ang isang bagay na makita natin. However, the same attribute that allows God to see all the evil deeds of the wicked also permits Him to observe the steps of His children. Kung nakikita niya na hindi niya naman dapat pansinin ang mga hindi niya anak at gumagawa ng kasamaan, ikaw pa na anak niya. Hello? Ikaw ang apple of His eye. Don't you know that? We are the apple of the eye of the Lord Jesus Christ. Naibaling niya yung kanyang pagmamahal sa atin dahil hindi siya pinapansin ng mga Israelita. Naibaling sa ating mga hintil. Dapat, doble ang appreciation ho natin dyan. Amen? Why? He is worthy of our faith. Why He is worthy of our profession? Because He has the ability to see your pathway. Unang-una na makikita natin dyan, God is constantly watching your path. Amen? He is constantly watching your path. The eyes of the Lord miss nothing. Are you listening? Proverbs 15:3. Look at your Bible. In Proverbs chapter 15 verse 3, the Bible says, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Hello? Are you with me? Kaya, pag nagbe-behave ka lang dahil may mga taong nakakita sa'yo, you are an hypocrite.
artista ka, plastic ka. Di ba? Alam nyo, kung ano yung mga nakikita sa'yo na magaganda na mga tao at ipinapakita mo, reputasyon yan. Pero ang tunay mong pagkatao pag ikay nag-iisa ng Panginoon nakakita sa'yo. We call that character. Di ba? Reputation was what people see to you and what you project to them. But character is the real you. Are you listening? Ba't ka nasasaktan? Pag ikay pinagsasabihan, magpasalamat ka nga may itutuwid ka. Amen? Kasi pinapaalala ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Nakikita niya kung ano ang masama at nakikita niya kung ano ang mabuti. Matthew 10, please. Matthew 10, verse 29 to 30. In Matthew 10, verse 29 and 30, are not 2 sparrows sold for a parting? And one of them shall not fall on the ground without your Father. But the very hairs of your head are all numbered. Amen? So the disciples in the storm, they were struggling, but Jesus saw it all. Look at your Bible in Mark 6:48. Mga disipulo niya, pinalayag niya, mauna na kayo, lahat ay mapayapa, walang alon, walang hangin, smooth sailing. But along the way ba yun? As they travel, nag-arise ang, akit ka sa verse 47. Ang sabi, and when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Verse 49, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. Diba? Kinto-kinto ko minsan dyan, mga multo-multo. Diba? Naiwala naman ako dyan. Minsan umarap ka sa salamin, magugulat ka. May multo doon. Diba? Kaya kailangan ayusan. Diba? Now, kaya alam nyo may mga maganyan, mga evil spirits yan. Panahon pa lang ng mga apostoles, mayroon na yan. Di ba? Nasa gitna sila ng dagat, nakita nila ang Panginoon, naglalakad. Naglalakad. He defied the law of gravity. Diba? Kaya mo bang maglakad, Brother Proy, sa tubig? Lulubog ka dyan. Pag hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka. Naglalakad ng Panginoon, no? Kitang-kita nila sabi, Spirit! Diba? Demonyo, marunong manggaya yan. Di ba? Dadayain pati mata mo, kaputi lang, mukhang multo na. Di ba? Lalo na pag ang pinagkikwentuhan niya, puro multo, may gumalaw lang, diba? May gumano lang, ganun ka na Malalaglag talaga yung puso mo Di ba? Kaya, ito, aywan ko kung anong pinagkikwentuhan nila that time, na hirap na silang nagsasagwan, kontrary ang alon, di ba? Tapos, nakita ng Panginoon. Pinuntahan. Napagkamalan siyang multo. And they cried out. Di ba? Verse 50. For they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and saith unto them, Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Amen? Woo! Kaya, pagka nakita mo yon, na sinabi nagpakita, siya yun. Di ka usapin mo. Pag sinabi niya, ako to. Siya nga. Pag hindi siya nagsalita, tinakot ka lang, hindi siya yon. Demonyo yon.
Kasi sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Paano pa makakalabas doon? Di ka-counterfeit ng demonyo para maniniwala siya na hindi talaga pumupunta ang mga tao immediately doon na nagliligaw-ligaw sila dito. Panliligaw ng pananampalataya yun, mga kapatid. Now, iti-deny natin na wala yan? Mayroon sa panahon pa nila eh. Kasi nga ho, nung mag-alsa kontra si Lucifer na naging si Satanas, marami siyang nadaya eh. Kaya marami siyang mga lipuris, ang tawag doon sa mga matatanda, demonyo, sa mga malilit, demonyito. Oh, joke lang. Oh, mga demonyo yan. Yan ang gawain nila, kaya talamak ang kasamahan. Di ba? Kaya wag natin sasabihin yung mga nanlilisik lang na mata, nagbabuhat ng aparador, na ibabalibag, na puputol yung tanig ka lang, may mga puspos ng demonyo. Eh, kung ikay nagbubugbog ng misis mo dahil nalasing ka, may puspos ka ng demonyo. Di ba? Oh, eh, may mga nag-inuman daw Brother Alberto. May nag-inuman Pagpunta doon kasama yung Highlander. Yung kabilang table, nag-order. Sabi, bigyan mo ako ng 3 agila. 3 agila daw Binigyan siya ng 3 gold eagle. Hindi nakikinig lang yung Highlander Sabi naman isa bigyan mo kami ng 5 kabayo. Diba? Pambira, binigyan naman ng red horse. Red horse. Sabi niya, kastyagayam dito Talagang puro hayop ti order ta. Nag-isip din siya ng i-order niya. Alam niya, ang in-order niya, bigyan mo ako ng 2 pato. Binigyan siya, 2 silver swan. Di ininom niya rin. Grabe. Nag-upgad gayam ti arakda dito narubob na ininom niya yung 2 silver swan. Ang alat-alat daw. Di ba? Well, kaya marami yan. Kaya yung mga lumalaban sa tatay, mayroon kang espiritu ng demonyo. Kung tunay na kang Kristiyano, carnal ka, hindi ka spirit-filled. Di ba? Dapat filled ka ng Holy Spirit. Pag pinagalitan ka, sorry po. Yung ibang lakas pa ng loob sumagot Dapat nagpapasalamat ka na may nagluto ng pagkain mo, hindi itlog na naman! Nakikita ka ng ganon? Hotdog naman! Kung ako lang yung tatay doon, kukunin ko yung hotdog, ipupukpuk ko sa ulo niya Kaya lang, maliit yung hotdog kaya ganon na lang, di ba? Di wag kang kumain, di ba? May mga bata pagka makapag-demand, parang nagtrabaho. Ang tamad naman. Ano bang espiritong mayroon ka? Hello? Kaya lang nga batid, any people who have not Christ in their heart are possessed by the devil. Kaya nga sabi ng Panginoon, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer. Kaya hindi makapagpatawad yung iba Kasi anak pa rin ng demonyo Nagplaplano pa. Pagka may nangyari, answered prayer daw. Amakin mo, walang pakundangan, ginamit pa yung answered prayer. Kristyano ba yun? Diba? Walang dapat ganon. When he speak it, Eli, he speak it of his own. For he is the father of all liars. Kaya pag sanay ka magsinungaling, liars go to hell. Wala nga mapapala dyan. Ngingiti-ngiti ka, nakapagsinungaling ka. Pero, diba, anak ka pa talaga ng Diyos? Kasi mga mahilig magsinungaling, anak ng demonyo yan. Kaya, any person, kahit anong bahit niyan, tapos nagyayabang siya sa mga accomplishment niya, nagyayabang siya sa kabutihan niya, namimintas siya ng iba, kagaya yung Pariseo ba na nagpre-pray? Diba? Umuwi ba siya na pinatawad? Hindi. Yung kabutihan ng tao na yan, pawang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. That will not qualify him to go to heaven. Kasi ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Amen? They are still owned by the devil. They are possessed by the devil.
Kaya makikita nyo, they were struggling, but Jesus saw it all. Naghihirap sila, oh. Alam ng Panginoon kung saan sila inutusan. Alam nila ng Panginoon kung nasaan na silang sitwasyon. At dumating ang Panginoon. At nung nandun ang Panginoon, di ba? Sa kabilang kalang takot, in-encourage sila. Be of good cheer. It is I. Oh, be not afraid. Oh, tingnan nyo sa verse 51. Look at your Bible. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and what? Wondered. 52. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. God is constantly watching your path. Amen? He sees your trials. He sees your temptations. And even He sees your tears. Amen? Psalms 56:8. The Bible says, Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Kaya kung minsan yung tears are of language, huwag mong sisikilin at i-deprive yung sarili mo sa hindi pag-iyak para patunayan mong matapang ka at kaya mo. Iyak mo lang. Kumuha ka ng bote, ikarga mo. Amen? Pero gusto kong malaman mo, yan ang sinabi ng Biblia. Ha? Put thou my tears into thy bottle. God has a bottle of your tears. They are in His book. Amen? Kaya alam nyo, masarap umiyak sa Panginoon. Alam mo, pag umiyak ka sa tao, minsan sabihin lang, nangingi ka ng awa. Yung iba naman, sasabihin lang, ang arte-arte. Kaya nga na-artean yung iba eh. Kaya kumisan, dali mo na lang doon sa altar. Alam mo yung pag umiyak ka sa Panginoon, pagkatapos mong umiyak, naiibsan ka ng kabigatan. Kaya sa alam mo ang Panginoon makakatulong. Kuminsan, pag umiyak ka sa iba, pati sila nabigatan. Diba? Oh. Buti na lang kaya nila magdala pa ng ibang problema. At nakapagbigay pa sila ng encouragement. Eh kung nasabihan mo kapatid, huwag kang iyak sa akin. Mas mabigat pa ang problema ko eh. Huwag kang lalapit sa akin. Wala akong may tutulong sa'yo. Mas kailangan ko pa kayo. Wala na. Alam nyo, ayan o. He knows your trials. He knows your temptations. He knows your tears. God is constantly watching your path. Second, meron pa akong ilang minuto. God is constantly not only watching your path, but God is continually working out your path. Amen? Continually working out your path. Not only watching your path or constantly watching your path, but continually working out your path. 37:23 of the book of Psalms, please. The Bible says in Psalms 37:23, please, quickly, in Psalms 37:23, okay, naghang ba yan, kapatid? The steps of a good man. Are you good man? How's your steps? Step is your walk. Saan papunta yan? Di ba? Dapat papunta yan sa church. Paglinggo. Amen? Alright? Pagkaparalan, papunta yan sa paralan. Nag-aaral ka. Tiis lang. Di ba? Oh.
Oras ng trabaho, yan, nagdadirect sa'yo. Eh, minsan kung saan-saan tayo pumupunta eh. Diba? Oh. Kahit lumalakad ka sa valleys of death, basta ang Panginoon kasama mo. Hindi ka natatakot dyan. Diba? Ang ganda ng kanta natin, ang Panginoon ng aking pastor. Amen? Oh, the steps of a good man. Are you a good man? You ought to be a good man. Why? You are a child of God. You ought to be a good man. Why? You are a Christian. Amen? The steps of a good man are ordered by the Lord. Do you believe that? God is ordering. Amen? Inaayos niya yan. Oh. And He delighted in His way. Oh. Natutuwa ba ang Diyos sa nilalakaran mo? Ikaw makakasagot niyan. Oh. Maglulukuhan pa ba tayo dito? Pwede mo namang lukuhin ng iba. Pwede ka namang magtago sa iba. Pero hindi ka pa nagtataka why some Christians are not prospering? Because the Bible says, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. And they that covereth their sin shall not prosper. Wala ngang naitatago sa kanya eh. Amen? Wala ngang nalilingid sa kanya eh. Okay? So God is not only constantly watching your path, but God is continually working out your path. Oh, yan. Maliwanag ko yan, mga kapatid. Oh, again, in Proverbs 16:9, please. Proverbs 16:9. The Bible says, a man's heart, what? Deviseth his way. Magplano ka na. Gaano ka man karoon magplano. Oh, di ba? Minsan nagbibiro tayo dito sa church na ito. Brother Art. Walang lihim na hindi na ibubunyog. Pero mayroon pa rin talagang magagaling dyan. Di ba? Pero, makakapagtagob ka ba sa Diyos? Hindi mo pwedeng pagtaguan ng Diyos, kapatid. Di ba? Kaya sabi ng Bible, a man's heart deviseth his way. But the Lord directed his steps. Kaya, makikita natin itong mga talata na ito. Pinapakita na He is continually working out our path. Kaya nga ho, kahit gaano ka-worse, kasama ang mga nangyayari, basta alam mo na mayroong purpose ang Panginoon dyan at nagmamahal ka sa Kanya. Never mind. Just wait. God will make all things beautiful in His time. We read also in the book of Genesis about the life of what? Joseph. Di ba? Kita nyo naman. Wala siyang sama ng loob sa kanya mga kapatid. Kasi alam niya, plinano lahat ng Diyos yun eh. Amen? Sa Ruth chapter 2 verse 3. Look at your Bible in Ruth chapter 2 verse 3. And she went and came and gleaned in the field after the reapers, and her half was to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech. Oh, there is no such thing as coincidence in life of the child of God. There is only providence. Kita nyo ho yan? Sa buhay ni Joseph, even sa buhay ni Ruth, even sa buhay ni Job. Okay? There is no such thing na aksidente or tsansa. Okay? Mayroong layunin ng Panginoon. Kailangan mapagbatsyag ka lamang. Seek and ye shall find. Makikita mo. Ipapakita ng Panginoon ang bagay na mahihirap sa naghahanap. Okay? Pag nasa liksik mo, kung mayroong mali, mangi ka ng sorry. Pag alam mong tama yan, huwag kang manghinawa. Tuloy lang. Amen? Kabahagi ho yan ng buhay. Okay? That's part of life. Not everything God does is pleasant. But everything God does is right. Are you listening? Oh. Kaya,
Mayroon pong isang bata naglalaro hanggang lumakas ang hangin. Yung kanyang sailboat na ginawa, papalayo na ng palayo. Dati dumating yung kanyang kuya, ang ginawa, binato. Nagalit siya. Sabi, ba't ka nagagalit, ading? Hindi naman yung bangka-bangka mong binabato ko. Yung tubig pa rin. Kasi yung tubig na yon, yun yung maggagawa ng ripple para yung bangka mo may balik para sa'yo. Sometimes, God throws stones and there are troubles. Pero alam nyo, dapat ma-realize natin na gusto lang tayong ibalik ng Panginoon sa Kanya. Are you listening? Kaya, God is continually working in our path. Kaya, makikita nyo yung mga heroes of faith. Kaya sila tinawag na mga heroes of faith kasi may mga dakilang ginawa ang Diyos sa kanila eh. Na sa kabila ng mga bagay na yon, magiging katatawanan, mahirap paniwalaan. Di ba? Pero, sumunod sila. Nagtiwala sila sa Diyos. At mula doon nakita nila ang kagalingan at kausayan at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya, yan ang isang bagay na dapat nating maunawaan. And then lastly, not only constantly watching your path, continuously working out your path, but God is confidently waiting at the end of your path. Amen? Yan yung pangatlo, confidently waiting. Kagaya yung prodigal son. Di ba? Hindi naman tumigil yung ama na magmatsyag doon sa kanyang terasa at hinintay. Di ba? Hanggang nagkaroon ng realization, itong bata na ito. Sabi niya, nagkulang ako sa aking ama. Babalik ako sa kanya kahit na hindi na ako ituring na anak. Gawin niya lang ako isang katulong. Okay na sa akin. Oh. Kaya malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang ama. At walang kondisyon, tinanggap siya. Binigyan ng mga pribileyo, nagkatay ng guya. Amen? Kaya alam niyo kapatid, kung ikaw talaga ay tunay na anak ng Diyos, hindi solusyon yung pag-alis. Sa Bible, mayroong sela. Anong ibig sabihin ng sela? You pause for a while. Sabi ko nga doon sa kausap ko nung nakaraan, alam nyo, itong si Ma'am Josie na naging asawa ni Pastor Dennis, matagal na nakatira sa amin yan. Parihong kulot yung mga yan, nag-aaway lagi. Nagkakatampuhan. Biglang mag-aal sa balutan si Ma'am Josie. Sabi ko, Ma'am, pagpaliban mo na, pwede naman kitang hihatid kung gusto mong umuwi. Pero, nasa emosyon ka lang. Magpahinga ka muna. Bukas na lang kita hihatid. Di ba? At, alam nyo, pag gumagawa kayo ng decision out of your emotion, malamang mali yan. Di ba? Kailangan mo nang manatili tayo, itulog mo, and then kinabukasan, sasabihin ko sa kanya, mag-impake nga na. At ihatid na kita. Sabi niya, Pastor, sorry po. Hindi na ako tutuloy. Napitan mo na lang ate mo. Mag-sorry ka sa kanya. Di ba? At maayos din lahat yan. Ayan. Ayun, kung minsan napakabilis natin gumawa ng desisyon. Pero, alam nyo, mga kapatid, yung pag-aliso natin, hindi solusyon yan. But to is push for a while and let's make some re-evaluation and medyo lumayo tayo ng kante para makita natin yung real picture. Diba? Kung minsan kasi nakatutok lang tayo eh. Diba? Pero pag medyo lumayo ka at makita mo, magkakaroon ka ng analyzation. Kikita mo sa mas malayong larawan na mayroong layunin ang Diyos. Amen? And God is confidently waiting at the end. Kaya pag tunay kang anak ng Diyos, sabi ko nga yung mga iba sabi, hindi daw binibisita. Yung prodigal son, hindi naman binisita yan eh. Diba? Kung aalis ka at hindi ka bumalik, hindi ka talaga sa amin. Diba? May mga umalis din sa Panginoon eh. Diba? Masabi ng Panginoon, they went out from us because they are not of us. Ibig sabihin, pag sa iyo yan, ibabalik din ng Panginoon yan. Just wait for a time. Bigyan mo ng room ang bawat isa at makikita mo,
At the end of the day, ang Panginoon pa rin ang magbibigay sa atin. Kasi ang Panginoon, inalaw niya lahat ng mga bagay na yan. Alam niya yung dinadaanan niyo, kapatid. Yung iba, nagtatambay na sa dinadaanan. Daanan mo lang. Amen? Amen. Kumusta ka na, kapatid? May pinagdadaanan po ako, pastor. O, sige, daanan mo lang. Huwag ka magtatagal dyan. O, huwag mong istambayan yan. Daanan mo lang. Amen? At maging kabahagi ng iyong mga kwento. Kung paano ka pinadaan ng Panginoon at kung paano ka sinalubong ng Panginoon. Amen? And this story will end well. You see? God is confidently waiting at the end of our path. Everything God does in your life or allows to happen, your life is simply His way of maturing you into the image of His Son, Jesus. As we will look at our last verse in Ephesians 4:13. The Bible says in Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the what? Fullness of Christ. Amen? God's desire is that we decrease that He might increase. Diba? Pasakop mo. Aminin naman natin, hindi naman natin maunawa ng lahat eh. Di ba? Hindi lahat mabuti. Pero, ang Diyos hindi magkakamali. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Di ba? Kaya, mga kapatid ko, it's not worth giving up your faith. Di ba? So, hindi ko alam kung gaano kalakas yung bagyo na pinagdadanan mo. Gaano kalakas yung alon na sinasalungan mo. But, I would like you to know, God is seeing your pathway. And constantly watching you, continuously working on you, and confidently waiting at the end of your path. Tayo po tumayong lahat at tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, sa oras na ito, salamat po, pinakita niyo ulit ang isa sa inyong napakagandang attribute na hindi kami pwedeng magtago at lahat ng mga bagay ay hubad sa inyo, nakikita nyo, and alam nyo kung kami, Panginoon, ay nagkukunwari. Hindi rin lingid sa inyo kung gaano katutuo ang aming pong mga hinagpis at iyak, ang mga kabigatan na aming pong nararanasan. But Lord, thank you for reminding us of your word. Kayo mismo ay nakaranas ng aming nararanasan dahil iniwan mo ang iyong langit. Pumunta ka dito sa lupang ito na sakop ng sumpa. And ultimately, dumanas ng mga sinless infirmities. Nagpasakop kayo sa kamay ng taong nilalang nyo kung paano kayo saktan at parusahan sa kabila ng inyong pagmamahal. And yet, sinabi nyong, it is finished. Lord, as we look back of what you have done for us, naranasan din namin na nasa top ng aming pong spiritual life. Masarap na karanasan, Panginoon. But along the way, sa aming pong patuloy na paglalakad, may mga dumarating na mga pagsubok, mga kabigatan. Nawa po, itong aral na ito, magpapaalala na higit na ipakita namin ang aming pong pagtitiwala at pananampalataya dahil kailanman hindi ka magkakamali sa mga bagay na inaalaw mong mangyari sa buhay namin dahil mayroon kang dahilan. Panalangin ko, Diyos, na nawa po'y mangusap ko kayo. Na nawa po'y huwag maghihimutok
at huwag maghihinampo, kundi magbigay ng pag-asa ang talatang ito, na katulad ng marami na hindi bumitaw sa kanilang pagtitiwala at pananampalataya, ay mayroong mga nangyaring magaganda, Panginoon. Lord, my prayer that you will continue to bless each and every one. Hindi namin may deny, Panginoon, na nasa kahigpitan kami ng buhay. Thank you dahil napaka-advantage namin. Ang dami namin mga narinig na mga salita mo. Mga nagaganap at mga magaganap pa. Na sa buhay na ito, mayroong kang pangako na hindi mo kami iwanan o kailanman hindi mo kami pababayaan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong mga salita. While every head bow, eyes closed, no one is looking around, we will step out from your chair. Will you kneel down once again and come to Him and say, Lord, thank you. Maybe you need to ask sorry to Him because dumating ka dun sa punto na kaisipan na you are on the brink of parang gusto mong bitawan yung profesyon, yung pananampalataya. But He is worthy of our faith. Why? As we have heard today, He has the ability to see your pathway. Alam ng Panginoon. You see? At mayroon siyang kakayanan na tignan yan dahil walang nalilingid sa Kanya. Maaring hindi nakikita ng iba yan, pero nakikita ng Panginoon ang iyong pagluha, ang iyong kabigatan. At the same time, nakikita ng Panginoon kung ano yung mga bagay na ginagawa nating hindi na dapat gawin. Pagpaalala nawa po itong mensahe na ito, na gumawa tayo ng tama. Magpatuloy ho tayo dahil siyang magbibigay ng kalakasan at kakayanan. Continually working in your life. Inalaw niya yan kasi mayroon siyang gustong pangyarihin sa buhay mo. At nawa, mangyari ho yun dahil ikay nagpatuloy na nagtiwala, confidently waiting at the end of your path. And one day you will hear the word, well done. Lord God, salamat po. Alam namin na kayo ang higit na nakakaalam kung ano man ang pinagdadaanan ng mga kapatiran. But Lord, thank you because of your ability. Hindi namin pwedeng bitawan ang pananampalatayang tama. Yayakap kami, magtitiwala. Dalangin ko, O Diyos, na awa po'y tulungan niyo ang bawat isa. Salamat dahil mayroon kang inihandang mas maganda pa sa hinaharap. Piliin nawa po namin, Panginoon, na magpatuloy at manangan sa pagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo po mga kapatid ko pong narito. Bless niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, this thing, pray all the people say, Amen and Amen. All right?